mga otoridad na sadyang maliit na ang ating mga paliparan para sa dami ng mga biyahe kada araw. Ito nga ang madalas na itinuturong dahilan ng mga airline sa pagkaantala o di kaya kanselasyon ng mga biyahe. Nakatutok si Mark Salazar. Masyadong nakaba ng naging bakasyon ko. Galit na galit si Jeronimo Lopez dahil wala siyang pera para bumalik pa sa Negros Oriental o mag-hotel kasama ang anak na babae. Cancelled kasi ang Cebu Pacific flight Dumaguete to Manila. Sabi ng Cebu Pacific, canceled ang flight dahil sa air traffic congestion sa Maynila. Dahil inabutan ng paglubog ng araw, hindi na makakalanding sa Dumaguete ang eroplano dahil walang ilaw ang Dumaguete Airport para sa night landing. Pero syempre, para sa mga pasaherong may hinahabol o pagod na at gusto nang umuwi, mahirap tanggapin ang paliwanag para sa mga nadidelay o kansiladong flights. Kahit na ang sinasabi ng airline, may mga dahilang wala na raw sa kanilang kamay. Kahit ang Civil Aeronautics Board, aminadong infrastruktura ang problema. Masyado nang maliit ang Manila International Airport para sa napakaraming biyahe at pasahero. To alleviate the present congestion, number one, we are building rapid exit taxiways. They are now under construction. We are also moving general aviation out of MIA. In fact, the flying schools are banned from operating during peak hours. We have about 15 flying schools in Metro Manila alone. Pero mahigit 700 eroplano kada araw ang lumilipad at lumalanding sa Manila International Airport. Sadyang maliit ang airport para hindi pumila ang mga eroplano at ma-delay. No matter what you do in Manila, there's no space. No? And in Clark, we have enough space. And this is not unique to the Philippines. In many countries, the main gateway has been moved to the outskirts of the city. 3 ulit na mas malaki ang Clark kesa Manila International Airport. Pero kung pasahero ka na taga Maynila, pupunta ka ba sa Clark para mag-eroplano? Kaya plano ng pamahalaan, gumawa ng mabilis na tren mula Maynila papuntang Clark. Pero kailan ba ito? The rough estimate is 5 to 6 years. Of course, this is not really my area. But from what I know, 5 to 6 years is the gestation period of sorts. That would be a complete package. That would include the railway component. Si San Juan Representative J.V. Ejercito ang nagpaimbestiga sa Kongreso sa ugat ng aberya sa paglipad. Partikular niyang gustong silipin ang mga promong anyay mapanglinlang habang kaliwat kanan ang reklamo ng mga pasahero sa flight delay at cancellation. Sa loob namin na kung ito ay nangyayari sa mga tulad namin, more so sa mga ordinaryong mamamayan, no, na sa tingin namin short change sila, no, na kaya nga gusto namin imbestiga itong mga budget airlines. Sa promo flights, nakakalain mong mura dahil hindi mo napansin ang maliliit na letrang may babayaran ka palang iba, ay iniimbestigahan na raw ng CAB. Our agreement is that they will mention the travel tax, the amount of the travel tax, and then the range of the surcharge from X amount to X amount. So the passengers will have an idea. Habang tinatrabaho pa ng gobyerno ang problema, medyo habaan nyo ang pasensya kapag minalas-malas kayong ganito ang eksena sa airport. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.